Sa Canada, legal na ang medical assistance in dying or MAID mula pa noong 2016. Libo-libong Canadians na may matitinding physical illnesses ang nagkaroon ng option na wakasan ang kanilang buhay sa ilalim ng mahigpit na legal na proseso. Pero ngayong taon, isang malaking desisyon ang pwedeng magbago sa direksyon ng batas. Pagkatapos ng ilang taong debate, isang parliamentary committee ang nagsabing hindi dapat palawakin ang MAID para sa mga taong ang tanging medical condition ay mental illness. Noong mga nakaraang taon, ilang beses nang ipinagliban ng federal government ang planong expansion. Nakaschedule sana ito magkaroon ng visa sa 2027. Pero matapos pakinggan ang dose-dose ng psychiatrists, legal experts, researchers at patient advocates, malinaw ang naging rekomendasyon ng committee. Huwag itong ituloy hanggat walang sapat na ebidensya na ligtas at patas itong ipatutupad. Hindi ito simpleng usapin tungkol sa kamatayan. Usapin ito kung paano natin sinusukat ang pag-asa. Ang pangunahing dahilan ng committee ay simple pero mabigat. Sa maraming physical illnesses, may punto kung saan malinaw na wala ng lunas. Pero sa mental illness, iba ang sitwasyon. Maraming psychiatrists ang nagsasabing wala pa ring malinaw at tiyak na paraan para masabi na ang isang mental health condition ay talagang irremediable. Ibig sabihin, wala nang kahit isang katiting na posibilidad na gumaling. Maraming tao ang nakikipaglaban sa depression, schizophrenia, bipolar disorder at iba pang kondisyon sa loob ng maraming taon. At kalaunan ay gumaling o lubos na gumanda ang kalagayan dahil sa bagong treatment, tamang gamot o suporta mula sa pamilya at community. Dagdag pa rito, hindi pantay ang access sa mental health care sa buong Canada. Kung hindi pa nga pare-parehong available ang tamang tulong at paggamot, paano natin masasabing naubos na talaga ang lahat ng posibilidad? Na-imagine ko lang itong MAID kasi ito narinig ko 2016, 2018, mga gano'n na ginawang legal dito sa Canada. And growing up as Filipino, parang hindi tayo payag, mag-give up ka, tapos tutulungan ka pa ng gobyerno. So imagine mo ang isang tao, sabihin natin mga artista sa Hollywood, na talagang nalulon at umabot sa parang sa pinaka-peak ng mental illness, pero nabigyan ng treatment. Paano yung mga tao na hindi nabibigyan ng treatment? Pag gumive up na lang, that's it. Tapos na yung buhay nila. So dapat ang i-prioritize nga ng gobyerno is yung pag-asa. And sa pag-asa na to, marami kang pwedeng gawin. Yung community, sports, minsan yung mga maliliit na walang gastos, pero kailangan lang ng kasama. Minsan yun yung hindi nakikita at na-overlook ng maraming tao. Hindi ito ang unang pagkakataong nagbago ang MAID sa Canada. Noong 2016, limitado lamang ito sa mga taong may reasonably foreseeable natural death. Pagkatapos ng ilang court decisions, pinalawak ang eligibility nito upang isama ang ilang taong hindi naman malapit ng mamatay, ngunit dumaranas ng matindi at hindi na matiis ang physical suffering. Unti-unting lumawak ang batas, habang sinusubukan ng Canada na balansehin ang personal autonomy at proteksyon ng mga vulnerable. Kasama sana sa susunod na hakbang, ang tanging kondisyon ay mental illness. Pero ayon sa committee, hindi pa handa ang bansa. Hindi dahil hindi seryoso ang mental illness, kundi dahil hindi pa sapat ang medical certainty upang masabing wala na talagang ibang pag-asa.
Isa ito sa mga usaping mahirap husgahan kung hindi mo pa nararanasan. Kapag cancer ang pinag-uusapan, nakikita natin ang epekto ng sakit. Pero kapag nasa isip ang laban, kadalasan tahimik lang to. Minsan, kahit ang pinaka-close na tao ay hindi alam kung gaano kabigat ang dinadala ng isang tao. Bilang lipunan, gusto nating respetuhin ang karapatan ng bawat tao na magdesisyon para sa sarili. Pero gusto rin nating tiyakin na walang taong nawawalan ng pag-asa dahil lamang hindi sila nakatanggap ng tamang tulong sa tamang panahon. At doon, nagiging mas komplikado ang usapan. At ngayong may tools na tayo katulad ng AI, ito naman ang sabi niya. A compassionate society should protect personal autonomy while recognizing that mental illness can change over time. When recovery remains possible and access to treatment is unequal, caution becomes part of compassion. Maraming bansa ang tumitingin sa Canada bilang isa sa pinaka-progresibo pagdating sa medical assistance in dying. Pero ipinapakita ng desisyon ito na minsan ang tunay na pag-unlad ay hindi tungkol sa pagpapalawak ng batas. Minsan, tungkol ito sa pag-alam kung saan dapat huminto. Sa huli, hindi lang ito usapan tungkol sa MAID. Ito ay tanong kung paano natin pinapahalagahan ang mental health, kung paano natin tinutulungan ang mga taong nawawalan ng pag-asa, at kung paano natin binabalanse ang kalayaan, science at malasakit. Lalo na kapag hindi pa handa ang sistema na protektahan ang pinakamahina.